Hello everyone, good morning. It's another day. Welcome to my journey on becoming a full-time trader. So, alam nyo na, nagigising ko lang. Ito na yung itsura ko. And I'm actually preparing my water. Okay. So, nag-start na tayo guys gawa ng ating detoxifier. Ayan. Meron tayong mga nararamdaman sa katawan. Ayan. Dito muna kayo guys. Ayan. Ito lang yung ginawa ko guys. Lemon tsaka cucumber. Marami tayong nararamdaman sa katawan kaya kailangan nating alagaan. And by the way, nung last day off ko, the other day, nagpahilot ako, nagpamassage ako dun sa Filipino chiropractic na ni Boy Hilot, and actually it feels good. Okay, may kiwi pala dito. Nakatulong siya sa sa katawan. I feel light. And then nung kagabi lang pagtulog ko, nakaraang gabi yun, nagkaroon ako ng stiff neck kasi napamali ata nung ko. But all in all, yung sa shoulder ko at saka yung sa wrist ko and then sa lumbar, nag-lessen siya yung pangangalay. So I am thinking na babalik uli ako doon. Not thinking talaga. Pero yun talaga yung plano ko. And time check nga pala guys. It's 8:20. So, papasok na ako sa sasakyan. Ayan, yung hot and cold ko. Sa aking tawag dito. Ilalagay ko lang dito para mamaya babalikan ko. Okay, so lagay na natin to sa room kasi mamaya ko pa siya tawag dito, sarado natin yung pinto, lalagyan ko lang siya ng water, mamaya ko pa siya inumin. Okay, see you guys sa sasakyan. So ayun guys, kakapasok ko lang sa sa kwarto, tumawag na yung anak ni Yasmin. So yung aking sasakyan, bagong kahapon, bagong car wash, malinis, amoy sasakyan. So ayan guys, wala pa akong ito lang yung routine ko sa morning, no? And wala akong time ngayon. What I mean is yung time ko mamaya pa pala. But let us check muna sa aking tawag dito, MT5. Check natin sa MT5 yung aking na trade, if may so ayun guys, meron tayong pending buy sa tawag dito sa BTC. Okay, and kung makikita nyo dito guys, na-trigger yung 23.6 natin. Okay, na-trigger yung 23.6 natin. And we're actually going up today's session. Later, we will plot our entry sa TradingView. And meron na tayong early TP. 'Di ba?
So ang balance natin ngayon is 235. So kahapon nakatipid tayo ng 20. Ngayon naman is 15. So that's the good setup natin for how many days? For 3 days. Okay? So I will let you know kung anong nangyari sa natin sa TradingView, kasi nag-trade ako doon kagabi for one setup, kasi nag-retrace yung price doon sa 61.8 ata yun. And then yung ating baba ko kayo guys kasi makita kayo. And yung ating tawag dito 23.6 kasi nga 'di ba meron tayo doon meron tayong entry, halos pareho lang yung ating entry na ginagawa sa BTC gamit yung MT5 at saka TradingView. So ayun guys, I'll see you later. Maghahatid lang ako, magtatrabaho lang ako, and we will continue backtesting our strategy. So see you again later. Have a good day. So ayun guys, habang wala pa yung ating ito yung weather ngayong araw. Makulimlim. Okay, foggy yung nila ulap. But we don't know kung ulan ba o ano ba. Habang naghihintay ako guys, so naisipan kong mag plot sa aking BTC dito sa MT4. So papakita ko sa inyo yung aking setup ngayon. Ayan. So halos pareho lang siya ng ng setup ko sa TradingView. And then ito yung mga place ko sa gold na digger. And then this one, ito yung pinakang last entry ko sa BTC kasi tatlo yun isang 50%, isang 618, tsaka isang 236. So yung isa doon na SL, yung 61.8, but the rest natipi siya. So ito yung aking natipi siya ng mga around 5. Okay, ayan, makita nyo 17, ayan, 058. Okay, so ito na yun guys, yung ko ginagawa ko pagka once na naghihintay pa ako sa sakyan. Sa MT5 ako babacktest ng aking strategy. And then later on, pag uwi ko, yun na yung sa TradingView naman, so that we can see the comparison sa kanilang mga platform. Kasi ang gagamitin ko later on is MT5. So dapat ma-familiarize ko yung niya dito. Mga features. Although alam ko naman mga features niya. But syempre kailangan natin gamitin yung tawag dito, yung setup natin sa TradingView dito sa MT5. So ayun guys, setup muna tayo. Okay? While naghihintay sa ating estudyante. But I see you again later guys, kaya hindi ko siya makukuhanan ng video kasi gamit ko yung isang phone while I'm holding one phone while doing this entry. So nandito na rin yung aking estudyante. See you again guys later. So ayun guys, humanatang sa hatod. Magtagalog pala ako, no? Tapos na tayo magkatid sa isang high school. So babalik na naman ako sa bahay para magpalit ng sasakyan. At ibang estudyante naman yung aking ihatid. So trabaho lang tayo guys para sa kinabukasan. Okay? So wag mawalan ng pag-asa habang may trabaho ka. Habang may trabaho tayo, we need to learn
something na makapagpapaalis sa atin sa trabaho. So trabaho lang muna tayo. Hello guys, time check 11:26 at nandito na ako ngayon sa school para magsundo ng first batch. So pagka galing ko ng Musafa guys, eto namalengke ako ng orange, carrot, saka mint kasi wala ng orange juice para mamaya. And then diretso na ako dito guys. Sunod na yung trabaho ko. At wala tayong time ngayon ata para makapag set up ng entry natin. But by the way, London session naman yung ating entry. So ang London session naman is 1 to 9. So yung 11 to 12 kasi is pre-session yun. Meron pa tayong time mamaya after sa pagsundo. So dito muna tayo ngayon sa ating MT5. Asawa ko tulog. MT5 meron na tayong na SL. Okay, I think na SL yung entry ko kanina na cell. Kaya cell sa gold. Okay, so ngayon meron tayong running profit sa tawag dito sa BTC. Bibisitahin natin yung ating entry sa gold. Ayan guys, so na-trigger niya yung ating SL doon sa 299 na price. Kasi nga guys, hindi agad umakyat yung price kahapon. Okay, so that na pwedeng mag-reverse ng hanggang 50% o 61% from previous bullish ito. So ngayon tingnan natin sa 15 minutes kung ano nangyayari. So ayun, kung makikita nyo, nandito yung SL ko kanina. Talagang nakuha siya. Ito yung SL ko na pangalawa. Ito yung SL ko kanina dito sa part na to. So nakuha siya. And now ito yung red na yan. Nakikita nyo ba guys? Okay, itong red na to, yan yung opening session ngayong araw. So na galaw natin. Okay, so higit na lang natin yung ito yung guys sa MT5 kasi nga na nagagalaw siya. So pati yung ating nagalaw na. But anyways, ayan. So hintayin na lang natin tong tawag dito. Hintayin na lang natin tong ma-TP or ma-SL. Okay, later mamaya tawag dito London session. Okay, we can set a buy limit on the same pa rin dito sa area ng 61, 50 and 38 hanggang 31. Kasi sa 60 sa 78 mukhang delikado tayo na ma-SL nito. Okay, kasi nga baka pwedeng mag-pump yan diretso pababa. So anyways, magsiset lang tayo ng dito ng buy limit sa 15 minutes. Okay, ang unang buy limit natin is sa 38. Okay, ang SL natin is on this area lang. Okay, nagalaw na naman guys. Ito yung problema ng nagagalaw siya. So TP natin siyempre above 78. And then isa pa, this is 50%. SL is the same.
Okay. And then TP up 78. Okay. So yun muna guys, ilalagay nating buy limit, dalawa. Okay. So kung ma-SL tayo sa natin sa gold, we will anticipate sa buy limit na lang. So ayun guys, open na yung school. Kita nyo naman, open na doon. Nagbukas na ng gate. So magsusundo na ako. I'll see you again later guys. Hello guys, I'm back. I'm home with my kachika. Naka-on duty per me. Ako ang asawa. Oh, di ba? Oh, duty on call palagi yan, guys. So ngayon lang tayo mag-check ng ating chart or mag-entry sa tawag dito sa TradingView. And sa MT5 naman meron tayong plot kanina and stop loss ako ng 2 beses sa gold, and sa BTC ongoing yung kanyang buy limit kanina na in-entry ko. Now we will check our TradingView. So we can see kung kaya pa natin mag-entry for today's entry. Okay, so ito na guys. Siyempre, iharap ko kayo sa chart. So time check 2:18 Monday, March 17. Open natin to. Meron tayong setup na naiwan dito sa BTC na buy limit na isa. And nag-entry ako ng buy kagabi kasi nag-retrace siya uli doon sa natin. Anong tawag dito? Ano na ba tayo? Wala pa pala. Nag-retrace yung guys, nag-retrace yung price doon sa unang setup. So ayan, kung makikita nyo itong FBS na to, yan yung aking account sa TradingView. Okay, na demo. Ayan. So may nag-comment sa aking post sa YouTube. Okay. Kanina nireplyan ko na yan. So ito na guys yung ating tanggal na. So guys, as you can see, ito pa yung last Saturday na entry. Okay. So this one, nag-entry ako uli kasi nga nakita ko na bumalik pa yung market. Makikita niyo, bumalik pa yung market ay yung price dito. Okay, sa London. Ngayon naman, ang gagawin natin, pupunta tayo sa day. We always check the day for a value area. Okay. So ayan, ililipat lang natin tong value area na to dito sa ating yesterday candle. So ayan guys, ganyan lang siya. And then itong ating Fibonacci retracement, ganyan lang talaga siya guys. Hindi ko na siya gagalawin kasi yan na yung from lower high and higher low na daily candle. So itong isa na to guys, yung nakadilaw na flag, na take profit na yan ng dalawa. So itong pangalawa na entry, yan, makikita nyo, pangalawang entry ko yan, kagabi ko yan in entry kasi nakita ko nag-retrace uli yung market dito sa 50% ng value area kahapon. Okay, and 50% ng tawag dito 50% ng retracement, Fibonacci retracement. So hindi ko na yung gagalawin guys. Ang gagalawin ko lang dito ngayon is this one. Okay, na ano ko na yan, tawag dito
nalagay ko na yan kagabi. Na-download ko na pala na, I mean yung kanyang tawag dito, yung screenshot para may balikan tayo. So now, punta tayo sa 4 hours para makita natin yung opening price ngayong araw. Oh my god. So as you can see, nasa taas na siya ng ng opening price natin ngayong araw. And there's a huge bullish candle sa 4 hours. Okay, so yung 4 hours niya from London's Tokyo session. Okay, yung 4 hours niya talagang bullish, naka-bullish. Okay, buyers ang may control. And then, kung makikita nyo dito guys, bumaba siya. Okay, bumaba and then go up. So pinupush ng buyers talaga yung malakas ang buyers. And now, we are anticipating this to come back here. Yan, makikita nyo. Pwede yan bumaba ulit dito sa 50%. Pero bumaba na nga pala siya guys. Nandiyan na yung wick niya. And we can anticipate na aakyat pa yan. Kasi dahil dito sa bullish candle na to. So ang gagawin natin, hihintayin lang natin tong ang tawag dito matipi. Okay, ang TP niya is nasa 3,000. So for me, siguro ang gagawin ko, lalagyan ko ng buy limit itong isa. Okay, so nasa opening price siya guys. May kita nyo, nasa opening price siya, below yung SL natin is below 23% ng Fibonacci retracement. So i-aakit ko lang to dito mismo sa kanyang tawag dito, Fibonacci retracement. Ayun guys, so dito sa price na to, dito pala, yan, dito sa breakout dito sa taas. So, andyan siya. So, ngayon, ay paplot na natin siya. Ang opening price niya is 82,562. Buy limit. Yan. $82,562.57. So, yung kulay orange na yan kasi yan ang opening price. And then, ang stop loss lang natin is 81,420. Okay. Stop loss. $81,420. Okay. Makikita nyo naman nandiyan na siya. Automatic lumabas na. And then, ang TP natin ay dito sa high, kita nyo yan, 86,481. Natin makita. Sige, 86 yun na lang muna guys. So nandito na nakita nyo 3,918. And ang SL lang niya is 1,992. So ang kanyang is 3.4 ratio. So yun guys, lahat na yan na reactivate, no, yung tatlo. So hindi lang natin gagalawin na yan. We will see kung ano yung mangyayari ngayong araw. And then we will go to gold. Kasi nga dito, na SL na ako ng 2 beses guys. So, ang gagawin ko dito, we will plot tawag dito. Ito yung highest high niya guys. Ayan o. Okay. So, ang gagawin natin dito guys, kukunin natin tong Fibonacci tools, retracement. Saan na ba yun? Punta muna tayo ng daily pala. Kasi sa daily natin
ano yung ano. So sa daily, wait lang guys. So ayun guys, continue tayo kasi yung police pumasok. So kung makikita nyo, pinost ng ano, sa day, pinost ng cell ito. So for me, ang gagawin ko ngayon dito, itataas ko tong ano, Fibonacci retracement, okay, hanggang taas. Okay, kukunin natin yung mismong nasa ano lang muna, itong daily candle na to hanggang sa taas. So okay, sa simula dito sa kanyang ano wick ng candle na to, sa huge candle hanggang doon sa taas ng previous candle. So ngayon we will wait for this tingnan natin sa 4 hours. Ilak lang natin tong ating ano para hindi siya matanggal. So kung makikita nyo guys, hindi ko nilagyan ng ano, ang gagawin ko nga pala, sorry, hindi ko nilagyan. So ang gagawin ko is kukunin ko lang itong, ayun na, kinuha ko lang pala kasi yung halos yung kanyang previous day candle is na kasabay itong yesterday candle. So ngayon sa 4 hours, titingnan na natin yung ano, kanyang price kung saan papunta. So kung nakikita nyo naman, nasa taas siya ng tawag dito, nasa taas siya ng opening price, okay, pero hindi pa niya na be-break tong price dito sa taas. Ngayon ang gagawin natin, we will see sa 1 hour kung ano yung nangyayari, kung meron bang resistance na nangyayari sa taas. So for me, ang resistance na nangyayari is dito lang sa may opening price. Nakikita to naman, di ba? Delete natin to kasi wala na to. Ayan. Okay, so ang gagawin natin dito guys, pupunta tayo ng 15 minutes. Ayun na, 15 minutes to. Ang gagawin ko dito guys, I'll put a sell limit dito sa pinakataas. Okay, maglalagay tayo ng short dito sa pinakataas. So gagawin natin ng mga, ayan, lagyan natin ng 45 pips. Tama ba yung bilang ko? 4 pips, mga 4 pips lang ata to, or 5 pips. Okay, lagyan natin ng ano, mga 5. Yan, 5. So ngayon naman, ang gagawin ko dito, bababa ko to hanggang 618. Ayan, 618%. So ang ano natin dito is 5.1 ratio. Now kung nakikita nyo dito, yung kanyang price is 304.76. Sell. $304.76. Ang stop loss niya is ayun na, lumabas na agad, 314. And then ang TP niya andun agad guys, 14. So nasa 2977 75. So ayun na guys yung ating entry ngayong araw. We will see if kukunin niya itong high na to sa taas.
And we will look for entries sa 1 minute kung meron bang possible entry na mangyayari. Kasi sa 1 minute mo lang makikita kung ano yung pinakang galaw ng... So, ayan, kung nakikita nyo, nag-ranging na siya dito sa 1 minute. Diba? Nag-ranging na siya. Okay. So, I am sure na akit pa yan, and then we will just anticipate na i-take, kunin niya yung wick sa taas. Okay. Ito. Itong wick na to. Okay. Kasi nandito na siya sa price na to eh. Nandito na siya. So, we will see kung kukunin niya yung price dito sa pinakataas. Nakita nyo naman. Ayan. So, ayan guys. Maghihintay lang tayo ng ano dito. Ng sell. Kasi mukhang wala pa akong idea na, or wala pa akong ano na mag-entry ng buy. Kasi yung buy, ano niya pa is matagal pang mangyayari siguro yan. Okay. So maybe yesterday makaka-entry tayo ng ano, ng buy limit or later dito sa area na to. So pwedeng bumalik sa 61, 50 hanggang 38 yung ating price sa bid sa gold. Ito na yung pinakang higher low niya nating nilagay. Actually, sa ano niya guys, ang probability na ano nito is bumaba talaga siya. Ayan. Okay. May nakita akong spot sa 15 minutes na pwede nating lagyan ng sell. Nasa BTC tayo sa gold. Ito, dito ko na-intriga itong area na to. Ayan. Nakita yung area na yan. So, it's possible na kunin niya. Okay. So, yan. So, hanggang mamaya guys, medyo delikado yung ano natin dito. Yung, kumbaga, area. So, ang gagawin ko na lang, mag-short uli ako dito sa isa na to. Para, ayan, dyan, dito, sa part na to. Then, the same sa SL. Okay. 10. Ang TP natin is, lagay natin sa 50%. Okay. Dito sa area na to. Yan. Lagay natin ng abang sa 50% yung TP. Okay. Ito yung sabay lang sila. Na SL. 8. So, we will entry. Ang entry natin is 301. Sell. 301. .25. So, stop loss. Okay. Take profit. So, ayan na guys. Automatic na nandito na. 2969. Ayan. 2969. So, sell limit. So, ayan lang muna guys yung ating dalawa. Ang kanyang ano is 1,010. Ang TP is 3,000 na yung dalawa. So, yun na. Tapos na tayo sa ating entry. We will check nga pala sa USD GPY kasi hindi pa tayo nakakapag-check dito. Hindi pa rin niya nakukuha yung ating buy limit. Meron pala tayo naka-buy limit dito. And as of now, pababa na yung price ng USD GPY. Nakikita nyo naman.
So, ganito lang yung gagawin natin, guys. Ang gagawin lang natin is mag-hunt. Okay? And place our strategy sa forex trading. So, maraming currency pair na pwede mong i-trade at i-practice yung strategy. Okay? So, for me, hindi naman siguro sagabal sa iyo pagka once na, alam mo yun, nag-scroll ka lang pero pinag-aaralan mo yung isang bagay na makakapagbigay sa iyo ng benefit at the end of the day. So, ayun muna guys ngayong araw. I'll see you then later sa update mamayang gabi. So, pahinga muna ako and magchika muna kami ng aking asawa. Kasi, patrabaho na rin siya. So, see you guys later. Update guys. So, nandito tayo ngayon sa McDonald's para umorder. So, wait lang guys. Hi. Hi, good afternoon. Yes, good afternoon. I'd like to order a Happy Meal, Happy Meal nuggets or burger, burger, Happy Meal chicken burger, drinks ma'am. 2 orange juice and 2 pineapple, How apple. many Happy Meal you need ma'am? 4. 4 Happy Meal? 4 Yes. burger ma'am? Yes, all burger. Okay. Drinks, 2 orange juice and 2 apple. 2 orange juice and 2 apple juice. Okay. Yes, without toys, okay? Thank you ma'am. Next in the Okay. So, ganun lang tayo guys mag-order ng pabulol-bulol pa. Banglahe kasi yon. Banglahe din ako. So, maghintay na tayo ng ating kasi magbabayad na tayo dun sa drive-thru. Ayan. Hello everyone, what's up? And our latest update is ito, kakatapos ko lang kumain. Kami na, naligo na ako and everything kasi naka-ready naman tayo. Anytime na tatawag sila. So, time check is 7:21 PM. Mag-check tayo ng ating trade kanina sa TradingView and sa ating MT5. So, let's jump in na para habang may oras pa tayo. So, nandito na tayo guys sa ating BTC. Okay? So, as of now, same pa rin guys. Itong area na to, yung kaninang trade natin, ganun pa rin siya. Okay? So, I think nag-buy tayo dito, nag-buy tayo ng limit dito. Let's check sa ating hindi pa rin tayo nakakonek sa paper trading. Mukhang di kaya ng ating net. So 1,400 na yung ating tawag dito, running profit. Okay, so ito hindi talaga siya na-take. So I think na-take niya yung ating buy limit kanina. So we will wait for this trade to finish. Hindi natin gagalawin yan. So we will go sa gold. And kung nakita nyo yung ating sell limit, hindi siya na trigger. Okay? Hindi siya na trigger. So, yun lang ngayong araw guys. Wala tayong ibang gagalawin dyan. We will just wait. If matrigger siya, mamaya or bukas din natin alam. Okay? So, maingay sa labas. Yung matanda, di ko alam kung ano yung issue nila.
So ngayon naman, let's jump in sa ating MT5. Okay, so yung ating 230 I think kanina ay kahapon. Ito na lang yung ating trade ngayon. So 0.62. Yung aking trade na sell sa gold is not na SL, take profit tayo ng isa. And then yung sell ko uli is na SL. So we are now currently running a profit of 5. Okay, yung sell ko sa gold na trigger na isa. And then yung buy sa BTC ito. Ayan. So, alam nyo guys, parang mas madali yung ganitong setup. Kasi hindi naman natin pwede i-rush yung mga bagay-bagay. So, kung ano yung setup natin, hintayin lang natin siya ma-SL or ma-TP. Dalawa lang naman yun guys. Yung dalawa yung patutunguhan. So, patience is the key and discipline ang kailangan natin i-maintain dito. Siya nga pala guys, sa mga nanonood ng aking video ng aking journey, ito po ay kumbaga demo lang. Okay, we are practicing a demo account para makakreate tayo ng strategy. Okay, so may kanya-kanya tayong pwedeng tawag dito, may kanya-kanya tayong strategy na dapat natin pag-aralan. Tayo mismo yung nakakreate nun kasi doon alam mo komportable kang mag-entry, mag-trade kaysa tawag dito, kaysa naman kagaya ka ng iba tapos hindi ka naman komportable sa ginagawa mo sa pag-trade mo. So I think this one is more helpful na gawin. Okay, so as soon as I jump in sa real account guys, I will inform you. But for now, I'm not yet ready to go into a real account again. So kaya ito pinag-aaralan ko ng mabuti yung sa demo account. Kasi yung demo account dapat kumbaga dito pa lang napapractice mo na yung disiplina mo tsaka patient. And at the same time, isipin mo na real account na to. So, yun lang guys yung aking ngayong araw na mga kaganapan. I'll see you again on my next video. I will leave you the saying of always test everything and learn everything. Have a good day. God bless.